Pero nakikita din natin dito guys na itong person nyo is nagsisisi na ito, no? May mga pagsisisi dito and this person wants another chance with you guys kasi gusto pa rin ng person mo na etong person mo guys, kahit nasabihin natin na let's say for example, baka may history kayo nitong person mo na nanloko siya sa'yo or nagsinungaling siya sa'yo or may mga itinago siya sa'yo, parang this person will come back to you and gusto niya na parang paliliguan ka nga nito ng mga love messages or papaliguan ka nito ng mga love letters, ganyan. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly love scope para ngayong July para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung mga maaring maka-influence sa inyong love life mga kapiksi. So, ito yung mga positive and negative guys, no? Unahin natin yung mga negative energy. Unahin natin to guys. This is a young male energy. Pwedeng energy nyo to. Pwedeng energy ng person nyo. Pwedeng he, she, yung relationship nyo. Pwedeng he, mga kapiksi. Pag sinabing young male, pwedeng mas bata sa inyo guys. O kaya naman medyo hindi masyadong seryoso. Parang medyo immature pagdating sa relationship. Yung immaturity niya mga kapiksi, maaaring niyang maging cause nitong short-term connection mga kabigsi. Ibig sabihin baka madalian lang yung inyong relationship nitong person na to dahil nga sa medyo parang isip bata pa siya or hindi pa masyadong seryoso sa relationship. And another thing na maaaring makapag-contribute sa pagiging short-term ng relationship nyo is yung mga gossip, no? Yung mga chismis, yung mga marites. Ibig sabihin, may mga naninira sa relationship nyo or baka may mga naririnig ka na hindi maganda about this person na parang nato-turn off ka sa kanya, guys. Okay? So, yan yung mga negative energies na nakita natin. This may be a new love connection, mga kapiksi, pero mararamdaman mo naman na kahit na short-term lang yung inyong relationship is parang totoo naman yung inyong nararamdaman sa isa't isa guys, okay? And for some of you guys, maaring another factor din is yung money. Ito guys, pwedeng ito din, no, makakontribute sa short-term. Syempre guys, no, kapag wala na kayong pan-date, diba? Wala nang panlabas, ganyan, medyo nagsasuffer na yung relationship sa mga hindi pa masyadong seryoso. Sometimes kahit na mag-asawa na ganyan, kung hindi pa masyadong kaya na bumuhay ng pamilya dahil sa mga financial obligations, nagiging cost din yun, no, para magkahiwalay yung mga magjowa. So yeah, although hindi naman sa lahat guys, pero may pagkakataon talaga na ganun, naghihiwalay dahil sa sobrang kahirapan mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung inyong love energy ngayong July mga kapiksi. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, ongoing sale tayo, 20% discount until June 30. I-avail nyo na guys, sayang yung discount. Sobrang laki ng discount, sobrang ganda ng course. And meron tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship pa rin sa mga kapiksi natin na may third party. 20% discount guys until June 30. So avail nyo na, sobrang ganda ng course mga kapiksi. Alright, so Cancer guys, kayo in-represent ng Queen of Cups sa ating spread. This is both positive and negative mga kapiksi, pero mas marami yung negative guys. For some of you, mga kapiksi, no, nandito yung pagmamahal, pero nandito din yung mga bigat, no, kasi for some of you, nakita natin na merong pagmamahal between you and this person mga kapiksi, lalo na kung medyo matagal na kayong nagsasama or matagal na kayong in a relationship ng person mo, kung meron na kayong mga anak, ganyan, sabi ko nga, diba? Pero mabigat yung mga responsibilities, so may mga challenges na pinagdadaanan kayo guys, marami kayong pagsubok sa relationship nyo, may mga challenges, and aside pa dito sa mga challenges na to guys, nakadagdag pa yung deception, no, panloloko. This is the energy of deception mga kapiksi. So maaring may betrayal na naganap sa inyong dalawa guys. So pwedeng binetray ka niya or binetray mo siya, or pwedeng merong mga lies, no, pagsisinungaling na syempre pag nagsinungaling, I don't know if it falls into deception. Hindi ko alam kung deception na rin yun. Kasi pag nagsinungaling ka, ibig sabihin hindi ka nagsabi ng totoo, di ba? So, yeah, maaring nandun din siya sa category ng deception mga kapiksi. But, parang merong mga itinago sikreto, ganyan, na nagpabigat dun sa inyong pagsasama, mga kapiksi. Ito parang nagpatong-patong na itong mga problema nyo, no? Kumbaga yung mga maliliit na problema nyo dati, ganyan. Parang hindi maka-let go, hindi maka-move on, nagpatong-patong mga kapiksi hanggang sa bumigat ng bumigat. Pero nakikita din natin dito guys na itong person nyo is nagsisisi na ito, no? May mga pagsisisi dito, and this person wants another chance with you guys, kasi gusto pa rin ng person mo na etong person mo guys, kahit nasabihin natin na let's say for example, baka may history kayo nitong person mo na nanloko siya sa'yo or nagsinungaling siya sa'yo or may mga itinago siya sa'yo, parang this person will come back to you and gusto niya na parang paliliguan ka nga nito ng mga love messages or papaliguan ka nito ng mga love letters, ganyan, to win you back. Parang gusto nitong bawiin ka mga kapiksi, okay? And this time around, no, kapag ito'y bumalik sa'yo, ito'y magpapakatino, loyal, magpapaka-faithful sa'yo. So, yung nakaraan nyo, parang gusto nyong kalimutan yung mga, gusto nito magbago, in short, mga kapiksi. Gusto niya nang kalimutan yung kanyang mga, kung siya man yung may kasalanan, no. Most of the time naman guys, sila yung may kasalanan, di ba? Gusto nito magbago mga kapiksi, and gusto nito masaya pa rin siya sa family nyo, sa relationship nyo guys. Ayaw niyang tuluyang maputol yung inyong connection, mga kapiksi. Although for some of you guys, I'm sensing na parang nag-iisip na kayong lumayo dito sa person na to. Parang kayo yung lumalayo sa kanya, pero siya naman parang hinihila ka niya pabalik sa'yo. Parang hindi siya papayag na tuluyan kayong mawala. And for some of you naman, parang ano din, no, parang nandito yung nagpo-push and pull mga kapiksi. At saka itong person na to guys, na unti-unti na niyang nakikita yung worth mo, no, and yung mga efforts. Kumbaga dati, kung dati ikaw yung nag-effort dun sa relationship, this time around susuklian niya yung lahat ng pag-effort mo para dun sa relationship. So makikita mo siya na kumikilos, ganyan, para i-save yung para i-save yung relationship niyo mga kapiksi. So itong person na to guys, this wants another chance. Gusto niya ng another chance with you. Gusto niyang patunayan sa'yo na nagpakatino na siya.
gusto niyang patunayan sa'yo na loyal and faithful siya sa'yo. And gusto niyang patunayan sa'yo na ikaw at ikaw pa rin yung babalikan niya kasi mahal ka pa rin niya. Mahal niya yung relationship nyo. Mahal ka niya and mahal niya yung relationship nyo. So, parang hindi rin siya papayag na mawala yun sa kanya. Kasi ikaw yung pinaka-importanting bagay para dun sa person nyo, mga kapiksi. Okay? So, syempre guys, ito i-mind nyo yan guys kasi bihira yata yung magandang love reading sa inyo. So, i-mind nyo na to mga kapiksi. Mine, loyal ang person ko. Mine, another chance. Kung gusto nyo lang naman, no? Pwede guys na maayos yung relationship. Depende sa inyo. Kasi, pag sumuko kayo, wala na, game over na. Pero hanggang gusto nyo pa, pwede pa, pero kailangan magbago yung perception nyo about your person, about yourself, and about the relationship. Kapag ka nagbago yon, magbabago din yung takbo ng relationship nyo. So, habang gusto nyo pa, habang hindi pa kayo nag-give up, may pag-asa pa mga kapiksi. Okay? Alright, so yan guys, i-mind nyo yan. Mine, mahal ako ng person ko. Mine, loyal ang person ko. Mine, second chance. Yan. So, i-mind nyo yan guys sa comment section. Tingnan natin yung mga love advice para sa inyo. Pwede nyo guys pakinggan yung mga relationship subliminals natin dito sa ating channel para makatulong dun sa inyong relationship. So, yung first message guys, new love, no? A new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. So, kahit bagong partner pa to, or same partner, old partner, new love begins. So, parang panibagong chapter ito guys. This is a new chapter, new chance, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung person nyo parang gusto nyo ulit ng another chance, no? Na ayusin yung relationship nyo. So, hindi lang ikaw, kundi yung partner mo mismo wants a new chapter with you. So, depende na lang yun sa inyo, guys. Again, hanggang gusto nyo pa, pwede pa. Pero pag umayaw na kayo, game over na. Yun talaga yun, guys. Okay? Alright. And, another message for you, Cancer, right now. Okay. Difficulties, ayan yung mga challenges natin. Kitang-kita naman natin guys, yan yung mga hinagpis nyo. Diba, bigat na kayo sa mga challenges. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. Kapag kayo ay nagsiselos, kapag kung ano-ano yung pinag-iisip nyo na hindi makakatulong sa relationship nyo, no? Yan, bumibigat yung pagdadala ng relationship nyo. So, kung gusto nyo na magkaroon ng matiwasay na relationship, guys, tigilan nyo yung kakakuda, no? Sa jowa nyo, tigilan nyo yung kaiisip ng nega. Kasi napupush out yan sa inyong reality because the universe has to reflect that back to you. Kailangan yan i-reflect. Kasi yun yung iniisip nyo eh. Pag nag-iisip kayo ng nega dun sa person nyo, kailangan magpakita ng evidence ni universe. Ano ba to? Bakit niya palagi iniisip na may kabit yung jowa niya kahit wala naman? O sige na nga, bigyan natin ng kabit kasi gusto nito may kabit eh. Kasi ang hilig nyo magduda. So, ganun si universe. Kung ano yung tinatanim nyo sa isip nyo, no? Again, it's being sent out to the universe. And it will be reflected back to you, mga kapiksi. Sabi ko nga, the universe has to reflect it back to you kung ano yung palaging laman ng isip nyo. So, mapupush out talaga sa reality nyo yan, okay? Kaya mag-ingat kayo, guys. Itong mga jealousies na yan, mga pagsiselos na yan, pagdududa, ano yan, resulta ng inyong insecurities, no? So, self-concept, self-love ang sagot dyan para hindi kayo magduda. Pagtuunan nyo ng pansin yung sarili nyo, no? Imbis na away-away nyo yung jowa nyo, ayusin nyo yung sarili nyo, di ba? Be confident in yourself, no? Love yourself para mawala yung mga insecurities nyo, okay? Alright. And another message, Cancer, is have faith. Yan, ito, importante ito sa relationship, guys. Kung gusto niyo talaga maayos yung relationship nyo, have faith. The angels are working behind the scene. Itong behind the scene na to, hindi natin to nakikita, mga kapiksi, to make this relationship flourish.
kapag kaya kayo ay nagmamanifest, no, nagdadasal, nag-affirm, positive mental diet, lahat ng nangyayari sa background, the universe, the angels are working on your desires, they are working on your thoughts, kung ano yung tinatanim mo sa isip mo, no, they are working on it. And most of the time, hindi naman instant yung mga evidences, no, hindi yan instant, lalo na kung malayo yung jowa mo, di ba? I mean, di ba? Depende sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. Lalo na kung napakadami ng negative histories ng person nyo, napakadami yung blocks, no? Kailangan ayusin yan ng mga angels nyo and the universe. So, you have to have faith even with the unseen evidences. Kahit wala kayong nakikita, guys, always trust the universe. Trust the process, okay? Yan yung ano ko eh. Yan yung wallpaper ko sa ano eh. Sa cellphone ko, syempre hindi ko mapakita sa inyo kasi ginagamit ko yung cellphone ko pang video. Trust the process, no? Yun yung wallpaper ko sa cellphone ko. Yun kasi talaga yung importante. And it's to remind you, mga kapiksi, na with or without evidences, everything is always working out in your favor. Kaya tigilan nyo yung kadududa nyo kung gusto nyo maging harmonious yung relationship nyo. Kung duda kayo ng duda, guys, palagi kayo nagdududa sa person nyo, kung ano yung pinagdududahan nyo, kung ano yung dominant thoughts nyo, yun yung palaging napupush out sa inyong physical reality. Okay? So, if you want to make this relationship work, mga kapiksi, sa mga kapiksi natin in a relationship, this is a reminder. Ayusin nyo yung sarili nyo. Ayusin nyo yung pag-iisip nyo. Ayusin nyo yung tingin nyo sa person nyo para umayos yung relasyon nyo. It's not instant, pero doable siya, no? Pwede. Pero kailangan nyo magbago. Hindi sila yung kailangan magbago. Sila yung magbabago kapag nagbago kayo. Susunod sila sa pattern of thoughts nyo. Okay? Alright. So, yeah. Yan ang reading nyo. Cancer, comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. Love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.